Last 2022, nagkaroon tayo ng Bible class tungkol to sa mga major cults sa Philippines. Tinalakay natin isa-isa yung kanilang identity, yung pagkakakilanlan nila at ano pa lang yun, major local cults. Wala pa doon yung mga from other na ibang bansa na pumunta sa Pilipinas. Ang tinalakay lang natin noong 2022 ay yung mismong mga samahan na lumitaw dito mismo sa loob ng Pilipinas. At marami mga mananampalataya ang takot silang kausapin, takot silang i-engage, hindi dahil sa hindi nila alam kung paano or maaaring alam nila kung paano, kundi maaaring hirap sila kung paano yung paraan ng pakikipag-engage sa kanila. Bago tayo magsimula ay manalangin tayo, dakilang Diyos. Dalangin namin sa pag-aaral namin na kami po ay samahan nyo. Nawa po ay patuloy kaming matuto sa mga salita at katotohanan mula sa Ebanghelyo. Tulungan mo kami na maging mapagbantay at matalino sa aming buhay pananampalataya, sa labas ng iglesia, upang patuloy na maingatan namin ang dignidad ng Ebanghelyo at hindi kami matangay ng mga katuroan na ngayon ay naglilipana sa social media o saan mang larangan. O Diyos, dalangin ko na maging kami na mga mananampalataya ng Panginoong Hesus ay maging masusi at maging mapagbantay sa mga aral na napapakinggan namin. Dalangin namin ito, O Diyos, na kami ay patuloy niyong samahan at patuloy na maluwalhati ka sa aming pag-aaral na ito. Salamat po, nawa ay mag-benefit ang bawat isa sa pag-study namin ngayong umaga patungkol sa bagay na ito. Salamat, dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So ito ang lecture natin ngayon ay patungkol sa pag-usbong ng mga sulo or mga peking Kristiyanong kulto sa panahon natin sa ngayon. Actually, hindi na ito bago. Marami na sila sa panahon natin sa ngayon. Ito ay dagdag lamang sa atin bilang mga mananampalataya na hindi natin napapansin yung halatang pagdami ng mga hindi totoong mga Kristiyano sa loob ng Christian circles. Pag sinabi natin sa loob ng Christian circles, dahil nagpapanggap din sila at nag-aangkin din naman silang Christians. Pag tinanong mo sila, Kristiyano din naman kami. Pero meron lang silang ibang definition at ibang paraan ng pagsamba at ibang paraan ng pag-interpret ng Biblia. Mukha silang mga Kristiyano, pero kailangan natin maging alerto, maging discerning bilang mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Si Apostol Pablo ay nagpaalala sa 2 Corinthians chapter 11 verse 4, nandiyan sa mga lecture ni Hanasinyo. For if someone comes to you and preaches another Jesus, whom we have not preached, sabi niya doon, or if you receive a different spirit than the one you originally received, or a different gospel than one you originally accepted, you put up with all too well. Ito ay babala ni Apostol Pablo. Hindi lang basta huwad ng mga aral ang dapat nating bantayan, kundi pati yung huwad na representasyon ng Panginoong Jesucristo. Ang pagtanggap ng ibang gospel dito o ibang espiritu ay dahan-dahang panlilin lang. Hindi na maaaring hindi ka agad napapansin. Hindi ito biglaan, kundi unti-unti na pag-usbong. Karaniwang na bibiktima nito ay mga mananampalataya na mga Kristiyano na mababaw ang pagtingin sa Ebanghelyo. Okay, hindi naman kaya ay ayaw mag-aral patungkol sa salita ng Diyos. At ano ba yung objective natin dito sa pag-aaral natin? Ang objective natin sa pag-aaral natin ay may dalawa. Una ay ang mga mananampalataya ay tulungan ng mga mananampalataya na makita nila na yung mga modernong kulto ng Kristyanismo ngayon ay mapandayang dinidistort, binabaluktot yung mga biblikal na katotohanan sa pamamagitan ng pagpapakilala nilang tunog espiritual gamit ang Biblia, inaangkin ang pagkakatawag bilang Kristiyano rin naman. Ginagamit din nila ang iba't ibang lengguwahe ng mga mananampalataya. At pangalawa ay ihanda ang iglesia, ang mga Kristiyano na tumugon ng may kaunawaan, ng may kaalaman, at siyempre mayroong doctrinal clarity. Hindi ka pwedeng mag-respond, hindi ka pwedeng tumugon nang wala kang doctrinal clarity. Dapat malinaw sa iyo yung doktrina ang pinaninindigan mo, malinaw sa iyo yung doktrina ang pinanghahawakan mo. At siyempre, kasama dinagtong ko rito yung humble vigilance. Hindi ito yung basta-basta pakikipag-argumento lang o pag-respond ng wala sa lugar.
So dapat dito ay may karunungan, hindi bara-barang pakikipag-usap sa kanila ng basta-basta lang. No? So, tandaan natin na ang mga maraming mga kulto ngayon, ang ginagamit minsan ay ang Biblia, mga salita na ginagamit nila, pero yung mga familiar words na ginagamit nila ay katulad din na ginagamit natin sa iglesia. And even yung kanilang organization o yung kanilang structure ay ginagamit din para lituhin yung mga mananampalataya. So, pag pinansin nyo yung kanilang mga structure ng churches, parang mukha silang mga appealing na talaga namang tunog Bible. Yung church nila ay nakabukod ang babae, nakabukod ang lalaki, mahahaba ang buhok nila. So may mga structure silang ganun. Mapapansin niyo yan sa mga ganyang klaseng samahan. Pero pansinin niyo yung ginagamit nilang mga language. They use also the word grace, faith. Ginagamit nila yan, salvation, pare-parehong lingwahe, pero iba-iba yung pagkaka-interpret. No, sa mamaya more on that later. So ang false teaching often uses Christian terms with redefined meanings. Binabago nila yung kahulugan ng gospel, binabago nila yung meaning nito na dapat ay base sa konteksto mismo ng Biblia. Ang mga maling turo ay gumagamit ng Kristiyanong salita pero binibigyan ng ibang kahulugan kaysa doon sa biblical context. Halimbawa, yung sinabi ko kanina, yung salitang faith at saka yung salitang grace, ginagamit ito na paraan ng pagpapasok ng sariling gawa o human merit pagdating sa kaligtasan. Ginagamit nila yan para sabihin na ginagamit din naman namin yung term na yan, yung grace at saka yung faith, pero sa ibang paraan ng kaligtasan. So, pseudo-Christian cults thrive within the borders of the visible church. Madalas yung mga ganitong klaseng samahan ay lumalago sa mga, mas malapit sila sa mga nakikita nilang iglesia. Kaya madalas silang mabiktima yung mga mananampalataya rin na hindi malalim pa sa doktrina o sa salita ng Diyos. Pag tanongin niyo ako personally, marami akong kilala niyan na mga dati ko rin kasama na nabiktima ng mga ganitong klaseng samahan. Gamit ang parehong structure at language, hindi agad ito nakikita ng mga karaniwang mananampalataya. Kaya dapat dito ay may paghahanda, may pagbabantay, at regular biblical teaching ng iglesia. Kaya ang pag-aaral natin ay hindi lang basta-basta pag-aaral sa loob, ang application nito ay pag nandun na tayo sa labas. Kaya sinabi ni John MacArthur, meron siyang libro na The Truth War. Maganda tong libro na to, ay ini-endorse ko to, lalo sa panahon natin sa ngayon. Sabi niya doon, the most dangerous false teachers are not those who openly oppose Christ, but those who claim to represent Him while distorting the gospel. Ito daw yung pinakadelikadong huwad na guro. Ito yung mga open naman sila pagdating kay Kristo, pero binabago nila. Iniiba nila yung mensahe. Pansinin nyo na kinakatawan din nila si Kristo. Pero ang pinipresenta nila ay ibang Kristo ng Ebanghelyo, ibang gospel, ibang identity ng Panginoong Hesukristo. Mukha silang legit pagka pinakinggan mo, mukhang lehitimo. Pero pag sinuri mong mabuti sa konteksto ng Biblia, makikita mo yung pagkakaiba ng mga ito. Sa Philippine Journal ng Theology, si Benedict Triatirona, may sinabi siya dyan sa konteksto sa Pilipinas. Philippine Christianity faces the challenge of cultic groups that assume Christian identities. Their use of familiar language in Scripture creates a theological illusion that makes it harder for average Christian to detect doctrinal deviation. Yan yung kanilang napansin. Actually, marami ito. Kaso lang, isa lang yung kinuha ko. Sinasabi niya na dito daw sa Pilipinas, sa konteksto ng Pilipinas, marami mga nag-aangking Kristiyano o samahang mga grupo na ito ang gumagamit ng mga pamilyar na lingwahe at even yung mga scriptural references upang lituhin yung mga mananampalataya. Ginagawa nila ay nililito nila yung mga mananampalataya. At ito ay isang ilusyon na nagiging dahilan kung bakit kailangan ng biblical discernment at theological clarity. Hindi porket narinig mo ang isang tao ay nangangaral ng salita ng Diyos, paniniwalaan mo agad.
merong itong testing, merong itong pagsusuri, lalo na dito sa Pilipinas ngayon ay sobrang bukas, sobrang luwag pagdating sa mga pagtuturo ng salita ng Diyos. Naalala ko nung ako ay bago pa lang mananampalataya, nakasama namin sa isang circle ng samahang Kristiyano, then doon ko lang napansin na sila pala ay merong apostol, sila pala ay hindi nagpapaputol ng buhok. At higit sa lahat ay lahat sila ay laging mga nakaputi. So, nakasama namin ito sa isang Christian circles. So, kung hindi mo papansining mabuti, ay sasabihin mong Christian din naman sila. At bilang isang musician, ang delikado rito, ginagamit din nila yung kantang parehong tinutugtog o kinakanta natin. Even the songs na kinakanta ng mga evangelical Christians ay kinakanta rin nila. Kaya kung hindi ka magsusuring mabuti, masasabi mo na nakakalito ito pero parang ganun, totoo din naman sila, parang Christian din naman sila because of their using din naman yung ginagamit nating mga lingwahe. So ano yung issue natin dito? Ano yung pinag-uusapan natin dito? The rise of the pseudo-Christian cult is not from outside the church but within its language, lingwahe, imagery, and even community system. So, hindi lahat ng banta ay laging external, hindi laging lahat na nasa labas. Minsan yung internal drift sa doktrina at paggamit ng religious language ang nagiging daan para mas lumakas yung loob ng mga ganitong grupo. Kaya kailangan ng pagiging alerto, hindi pagiging kampante. Hindi tayo tinuturuan ng Bible na maging kampante lang sa buhay pananampalataya natin. Kailangan nating maging discerning bilang mga mananampalataya. Hinati ko yung lecture natin sa dalawang part. Una is yung the subtle repackaging of false Christianity. At yung pangalawa ay yung the indispensability of discerning truth from error, yung kahalagahan ng pagkilala ng katotohanan mula doon sa mga mali o hindi doon sa mga totoo. Maiksing lecture lang naman to, kayo mag-alala, hindi tayo abutin ng alauna. So, ito yung dalawang bagay na titingnan natin. Hindi tayo nakafocus sa isang grupo o samahan kung sino sila, ano yung tinuturo nila, kundi ito ay paraan paano natin sila makikilala sa pamamagitan ng ebanghelyo. Kung gusto niyo balikan yung lecture natin dito, merong recording ito, alam ko 2022 pa. Pero pwede natin tong ulitin kung loobin ng Diyos for more details at pagkakakilala sa kanila, especially sa mga bagong mananampalataya, sa mga bagong Kristiyano pa lang. Ito ay importante na makita natin o maunawa natin. So, the subtle repackaging of false Christianity, hindi mo to kagad mapapansin. Yan yung unang major section natin. Titingnan natin yung papaano nire-rebrand ng mga peking kulto ang ebanghelyo. Madalas ay pinapakita nilang kinikilala nila si Kristo, ngunit binabaluktot nila yung kanyang identity o binibigyan ng ibang requirements ang kaligtasan. So, kailangan gawin mo to para maligtas ka. Ito ang sundin mo para tanggapin ka ng Diyos. So, note, false teachings often doctrinal compromise dressed in religious language. Madalas na yung mga huwad na grupo ay ang turo nila ay ipinapakita sa anyo ng pagiging spiritual o religious in language. Ginagamit nila yung parehong mga lingwahe na meron tayo, pero may ibang kahulugan kaysa sa biblical truth na tinuturo ng mga apostol. Ang mga modernong kulto ng Kristyanismo ngayon ay hindi nila tinatanggal sa eksena si Kristo. Tandaan natin yan, hindi nila inaalis si Kristo sa kanilang paniniwala. Hindi nila tinatanggal sa picture si Christ. Pero binabawasan nila yung kanyang identity. Kung hindi siya ibinababa, ay itinuturing siya bilang isang religious figure lang. Nakapareho ng mga mananampalataya sa kasaysayan. Kung hindi naman ay ordinaryong tao o isang pinakamataas sa propeta o isang mahusay lang na guro. Ganyan nila pinipresent si Christ. Kapag ganito ang nangyayari, nawawala yung biblical assurance at nagiging diluted yung gospel message. Tandaan natin, ang lahat ng mensahe ng Biblia ay nakasentro kay Kristo, nakatuon kay Kristo. At pag binago natin yung identity ni Christ, yung pagkakakilala ni Christ, nadidilute yung message ng gospel. So, ibang gospel
ibang ibanghelyo at ibang Jesus yung ipinapakilala sa atin ng ganitong klaseng mga grupo. Pangalawa, mamaya mag-dwell tayo dyan. Second is they reject grace alone, replacing it with man-centered requirements for salvation. Hindi sila naniniwala sa sola gratia. Ayaw nila ng purong biyaya pagdating sa kaligtasan. Sa halip ay tinuturo nila na kailangang gawin ito ng tao. Ito yung mga specific works o rituals sa ito para sila ay mapabilang sa mga maliligtas. Dito natin makikita ang paganizing gospel. Pinapaganize yung mensahe ng ebanghelyo. Human merit replaces divine grace. Instead na by grace alone, dadagdagan pa nila yung grace. Kaya hindi na siya alone. May iba naman na tinatanggal yung pagliligtas si Kristo, kailangan mong gawin yung sinasabi ng mga tagapanguna namin. Ito yung kailangan mong idagdag dyan sa biyaya na yan para ikaw ay tanggapin sa Kristyanismo. So ang punto natin dito, false Christianity repackages the gospel by diluting Christ and elevating human merit. Ngayon yung paalala ulit ni Apostle Pablo sa 2 Corinthians chapter 11 verse 3 and 4. Sabi nga doon, baka kayo ay ma-deceive katulad ni Eve. Kayo ay madaya. So nagbigay siya ng mga babala sa mga mananampalataya sa Corinthians. Ang deception na ito ay hindi kaagad siya ganun kabilis mong mapapansin. Unti-unti ito, hindi ito biglaan na lang. Ang mapandayang pangbabaluktot sa mensahe ng ebanghelyo ay hindi biglaan. Ito ay unti-unti. Tunog totoo siya, tunog biblical siya. Kaya pag narinig niyo yung sinasabing, pag nabasa ko, talo ka na. Pag nabasa ko, iiwanan mo yung samahan mo, mag-ingat tayo doon. Mag-ingat tayo sa mga ganong klase ng lingwahe. Dahil yung nakausap natin ay tumutungtong sa isang teksto ng Biblia na hindi pinag-aaralang mabuti ang kabuuang konteksto nung sinasabi niyang mga talata. So tingnan natin yung number 1, so Christian views of Christ. Papaano nila tinitingnan si Kristo at papaano nila itinuturo ang katauhan ni Kristo. So the most common deception begins with a misrepresentation of Christ. Kadalasan ang first sign ng false teaching ay hindi agad sa ritual o yung structure, kundi sa wrong idea tungkol kay Kristo. May maling pagkakakilanlan o maling pagtuturo sa Panginoong Hesukristo. Kapag hindi tamang understanding ng personhood ni Christ, yung kanyang deity, lahat ng doctrinal teaching dito ay compromise. Lahat ay kasama. Pag nagkamali ka doon sa pagkilala kay Kristo, lahat yun mali na. Lahat yun ay hindi na tatama. So, paano nangyayari yun? Minsan ay Jesus is often reduced from a mere creature or enlightened man. Mayroong samahan na nagsasabi na si Jesus ay hindi Diyos. Tao siya. Ay hindi naman natin tinatanggin ang Panginoong Jesus ay nagkatawang tao. Walang pagtatalo doon. Totoo naman talaga nagkatawang tao ang Panginoong Hesukristo. Pero tinuturo din ng Bible na ang Panginoong Hesukristo ay may kalikasang pagka-Diyos. Ayan ang bagay na tinututulan nila. Hindi nila ito pinapayagan at ginagamit nila yung mga teksto sa Biblia para patunayan na hindi siya kapantay ng Diyos at hindi siya Diyos. Sinasabi nila na higit ang sinugo, nagsinugo doon sa nagsugo. Ayan, so ibig sabihin, doon pa lang, merong hindi balanse. So kung isinugo ka, mas mataas sa'yo, mas may otoridad sa'yo yung nagsugo. Yan yung madalas silang argumento. Pero gusto nating sagutin yan sa paraan na nung inutusan ka ba ng nanay mong bumili ng suka, nabawasan ba yung kalikasan mo bilang tao? Hindi. Ang pinag-uusapan ay kalikasan, nature, nung pagkailala kay Christ. So sumunod si Kristo, hindi nabawasan yung kalikasan niya ng pagiging Diyos dahil sumunod siya sa Ama. Hindi yung totoo. So maling interpretation yon ng Biblia. O hindi naman kaya ay may nabasa silang passage na sinasabi nila doon na ang Diyos ay hindi tao. Ididiin nila yon. O di ba sinabi naman na ang Diyos ay hindi tao? Totoo naman talaga yon. Ang Diyos ay hindi tao. Pero malinaw sa Biblia,
ang Diyos ay nagkatawang tao. Pangalawa, may isang samahan na nagtuturo na yung Panginoong Hesus ay hindi totoong tao. Siya ay kumuha ng katawang tao at sumalin siya doon. Pumasok siya sa doon sa loob ng parang timba, nilagyan ng tubig. So, nandun siya sa loob. Hindi siya totoong tao. So, dalawang bagay ang mapapansin natin dito. Yung isa ay kinikilala siya bilang parang tau-tauhan lang kasi hindi naman siya tunay na tao. Yung isa namang samahan ay kinikilala siyang Diyos pero hindi tunay na Diyos. So, ibig sabihin, sumasamba sila sa kinikilalang Diyos pero hindi tunay. So, salungatan yun sa aral nila. Doon pa lang makikita natin na tinatawag mong Diyos pero hindi tunay na Diyos. At inuutos ng Biblia daw, sabi nila na sambahin si Jesus kahit hindi siya Diyos. Walang utos sa Bible na sumamba ka sa hindi Diyos. Walang ganun sa Biblia. So, ganyan nila nire-reduce, ganyan nila pinipresenta ang Panginoong Jesucristo. Dininay nila yung kanyang deity o hindi naman kaya ay pinaghahalo ito sa ibang religious figures. Minimix sila yung identity ni Kristo. Kaya ang uniqueness ng gospel ay nawawala. Ang resulta nito ay theological confusion at false assurance. Mahirap umasa sa isang tagapagligtas na hindi naman talaga nagliligtas. Ang sabi ng Bible, ang naglaalis ng kasalanan ay ang Diyos. At walang sino mang tao ang pwede mag-alis ng kasalanan kung tao lang talaga siyang namatay. So, ito yung malaking pagkakamali ng mga samahang ito na akala ng marami, pagka marami, totoo. Pag maganda yung structure ng building, totoo. Pag nakabarong, nakasuot ng puti, totoo. Ang nagiging sukatan ay yung mga panlabas na pamantayan kaysa doon sa pasusing pag-iimbestiga sa Biblia. Kaya ito ay pag-iingat sa atin bilang mga mananampalataya. Kaya nga, kahit si Apostol Pablo nagbabala doon sa mga mananampalataya sa Corinthians na dapat silang maging maingat. Ito ay hindi pagiging kampante. Ito ay pagbibigay ng paalala na hindi tayo dapat mamuhay bilang mga Kristiyano na parang easy-go-lucky lang. Na parang paglabas mo, okay na ako. Kayang-kaya ko yan. Kampanting-kampante tayo na makausap sila. Alam nyo, sa karanasan ko, marami akong kilalang ganito na sobrang kampante. Pero pag nakausap na sila ay hindi na makapagsalita. So, minsan wag tayong masyadong yung mapresko na, ay alam ko na yan. So pag nakaharap ko sila, hindi naman tayo makapagsalita. No? So, a diminished Christ always leads to distorted gospel and false assurance. Kung hindi biblical ang view kay Christ, automatic na nagiging distorted ang gospel. At dito papasok yung false assurance. Maraming mga Kristiyano ay maaaring ma-deceive kahit spiritual sounding ang mga pagtuturo. Number 2 is false gospel in religious structure. Kanina nakita natin yung kanilang maling pagtingin kay Kristo. Ngayon, ano yung kinalaman ng structure? May kinalaman pala rito yung struktura o yung sistema sa paraan nila. Ang hindi lang identity ni Kristo yung binabago, kundi yung pati yung paraan ng kaligtasan. Kapag ang structure at rituals ay pinapahalaga higit sa simpleng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, nagiging vehicle ito ng false gospel. Ibig sabihin, ang paraan ng kaligtasan ay hindi na yung sinasabi ng Biblia, hindi na si Kristo, hindi na yung pagsisisi at sa kasalanan, at iba na, nagiging paraan ito ng maling ibanghelyo. Ang sinasabi ng Bible ay pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kung gusto mong mapabilang sa kaharian ni Kristo, hindi mo kailangang maging kabilang sa relihiyon ng iba, kailangan mo ay mapabilang kay Kristo. Binabago nila yung mensahe na ito. Ang ginagawa nila ay mensahe ng tao at structure ng iglesia. Gawin mo to, maliligtas ka. Gawin mo to, maliligtas ka. Ang sabi ng Bible, manampalataya ka kay Kristo at makakasumpong ka ng buhay na walang hanggan. So, papaano nila tinitingnan yan? Number 1, membership becomes the primary basis of assurance. So, dito, sinasabi nila na kung gusto mong maligtas, pumasok ka sa aming iglesia. Kung gusto mong magkaroon ng kaligtasan sa Diyos, magpamember ka sa aming samahan.
Ito yung kanilang ginagawang basihan pagdating sa kaligtasan. Tandaan natin, gusto kong linawin, na biblical membership is meaningful because it recognizes a credible profession of faith. Mahalaga sa atin ang membership, hindi para maligtas ka, kundi dahil may kaligtasan ka lang tinanggap kay Kristo. Ibinibilang. Sila na mga naligtas ay ibinibilang sa iglesia. Hindi ka ibinibilang sa iglesia para maligtas ka. Hindi yon tinuturo ng Bible. Ang linaw sa gospel na silang mga nadagdag sa iglesia ay silang mga nanampalataya sa Panginoong Hesukristo. At yan ang tinuturo ng mga kulto ng Kristyanismo sa Pilipinas. Kailangan mo mabilang sa aming samahan o sa grupo namin. Kung hindi ka maliligtas. Hindi ka mapapabilang doon sa mga pinaghaharian ng Panginoong Hesukristo. Pangalawa is loyalty to human leader is framed as spiritual maturity. Kailangan loyal ka doon sa kanilang sugo. O hindi naman kaya ay sa huling pantas, sa mga huling araw. O hindi naman kaya ay yung nagpapakilalang siya ay anak ng Diyos sa Davao. No, so pag marami mga tao ang nadadaya nito, naalala ko tuloy yung lecture natin dito, meron tayong 3 definitions ng cults. Meron tayong behavioral definition, Christian definition, at meron pang isa, nakalimutan ko yung isa. Basta 3 yun no? So, parang minamanipulate techniques yung tawag doon Minamanipulate nila yung mga miyembro nila na dahil itong leader natin ay sinugo ng Diyos, dapat siya yung pakinggan mo. Dapat maging loyal ka sa kanya kasi yung sinasabi niya, boses yun ng Diyos Tinig yun ng Diyos. At pag sumuway ka doon sa leader na yun na tinilaga ng Diyos, sumusuway ka sa Diyos. So kahit mali na yung itinuturo ng leader, ikaw naman na nabulang na dahil sa ganong klaseng pag-brainwash sa'yo, gagawin mo. Susundin mo. Kahit hindi na yung sinasabi ng Biblia. Tandaan natin, hindi natin sinasabing hindi tayo mag-obey sa mga leaders. Ang Diyos ay nagtalaga ng mga pastor at diakono, mga leaders sa iglesia para sumunod. Pero iba yung bulag na pagsunod. Iba yung pag tinuutusan ka na wala na sa Biblia, iba yon. Na wala nang kinalaman sa buhay pananampalataya, iba yon. Hindi yun yung tinuturo ng Bible. Ang pag-obey o loyalty sa leader ay natural yan sa church. Natural yan sa isang iglesia. Pero kapag ipinapakita ito bilang measure ng spiritual maturity, nagiging tool ito ng manipulation at control sa mga mananampalataya. So ito yung iniingatan natin dito. Hindi natin sinasabi huwag tayong sumunod sa leader. May structure ang iglesia para doon sa mga itinilagang leader ng Diyos na susundin. Pero hindi ito measurement ng spiritual maturity. Na mas matured ka pag mas loyal ka sa leader. Yan totoo. Mas mature ka pag mas nag-uubay ka dun sa leader. Hindi. Dapat ang loyalty mo na kay Kristo. Nasa ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Number 3 is ritual observance replaces faith and repentance. Yung rituals ay maaaring maging feel spiritual, yung dating niya, pero kapag sila na yung sinusunod, yung faith at repentance sa Christ ay nawawala. Ang kaligtasan ay nagiging performance-based, hindi grace-based. So pag pinapalitan ng mga rituals, yung pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, hindi na to turo ng Biblia. Hindi na to paraan ng Biblia. Ang mga rituals o mga ino-observe natin sa loob ng iglesia ay may lugar para lang sa Kanya. Ito ay tools para tulungan, mga means of graces, para tulungan ang mga mananampalataya. Hindi siya kapalit. Hindi siya kapalit sa pananampalataya at pagsisisi sa Panginoong Hesukristo. Kaya when salvation is dependent on human performance or exclusive structures, Christ is no longer central. Nawawala si Kristo doon sa picture. Hindi na siya yung sentro ng pananampalataya. Ano yung nagiging sentro? Ang sentro ay yung pagiging membro, structure ng church, at loyalty sa tagapanguna. May balanseng pagtuturo ang Biblia
sa mga bagay na yon. May tamang pagtuturo ang Bible pagdating sa membership, sa church, sa leadership ng isang local church. So, religious loyalty must never replace personal repentance and faith in Christ. Ang tunay na discipleship ay tungkol sa personal commitment kay Kristo. Walang human structure o leader loyalty ang pwedeng pumalit sa personal faith and repentance. Hindi nila kayang palitan yung Panginoong Hesukristo. Doon sa pangangaral ni Pastor Noel na pinakinggan ko sa Book of Galatians, meron siyang minention doon. Sabi niya, to add anything to the gospel is to lose the gospel entirely. Ganda, no? To add anything to the gospel is to lose the gospel entirely. Mahit maliit lang yung idagdag mo sa ebanghelyo, buong ebanghelyo mismo ay apektado na dito. So nawawala yung essence ng kaligtasan. Ito ay biblical warning na laging dapat i-guard ang purity ng ebanghelyo laban sa mga subtle human distortions. Yan yung unang makikita natin dito. Pangalawa ay yung kung meron na repackaging yung mga false Christianity or false or cults of Christianity, meron din namang pagkilala ang tinuturo ang Biblia mula sa katotohanan, mula doon sa mali, the indispensability of discerning truth from error. Mahalaga to. Dito sa section na to ay tatalakayin natin kung bakit hindi sapat na spiritual sounding lang o tunog biblika lang ang isang aral. Kailangan dito ng discernment upang makita yung subtle errors at huwad na aral. Lalo sa mga modernong Christian cults ngayon. Kaya ang iglesia ay dapat both biblically grounded at spiritually alert. Hindi lang sapat na biblically grounded ka, pero hindi ka spiritually alert. Tanggap ka na lang ng tanggap. Ay, gusto kong maging grounded spiritually sa mga katuruan. Pero yung tinatanggap mo palang aral, dahil walang alertness, ibang aral na pala, ibang gospel na pala yung tinatanggap mo. Mamaya, ang tinatanggap mo ay yung Mother God na, So, ang hirap nun. So, tanggap ka kasi ng tanggap Ayaw mong maging alerto. So, discernment is vital because not all that sounds Christian is biblical. Maraming teachings ang na parang spiritual o Christian ang tunog, pero hindi align sa Scripture. Kaya bawat believer ay kailangan may ability to test the teaching, hindi lang tanggapin dahil mukhang tama o inspiring. Ay, ang galing naman ito. Your best life now. So, pag mga ganong klaseng katuroan na tunog biblical, tunog Christian, ang pamantayan natin, walang iba kundi yung gospel. Bible din. Hindi magiging iba yung ating standard. Ang standard natin mismo ay ang scripture. Ang salita din ng Diyos. False teaching thrives in churches that are emotionally driven but doctrinally weak. Madalas pagka ang isang church ay emotional kaysa doctrinal, madalas yan ay pasukin ng mga maling katuruan ng ebanghelyo. Nagmamali yung gospel nila, madaling mapasok ng mga false teachers kasi ang ine-emphasize ay yung feelings o experience kaysa doon sa biblical truth. Kaya ito ay perfect entry point para sa deception. Nakabase lang lagi sa pakiramdam. Pagka doon lang nakabatay ang ating pagiging Kristiyano sa pakiramdam, ito ay entry point para sa deception. Madali tayong malinlang. The faithful church must teach its members to discern, not just to feel. Kaya ito dapat ang trabaho ng iglesia. Equip ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya ay turuan na maging mapagbantay, maging discerning, hindi lang makiramdam. Yung pakiramdam ay may lugar, pero hindi yan yung pangunahin pagdating sa pag-test ng salita ng Diyos. Kailangan ng balanse, theological grounding at spiritual alertness. Parehong dapat meron yan ang iglesia. Ang isang church ay doctrinally shallow, spiritually naive, ay madaling maloko ng mga ganitong klaseng grupo. Sabi ni John, so 1 John chapter 4 verse 1, do not believe every spirit, but test
the spirits. Yung scripture mismo ay nag-uutos na itest natin yung lahat ng spirits. Ibig sabihin, yung mga aral na naririnig natin, yung mga nangangaral, yung mga itinuturo nila. Hindi optional dito ang discernment. Ito ay constant responsibility ng bawat believer. Hindi ito iniaasa sa iba. Ito ay tungkulin natin individually bilang mga miyembro ng iglesia. Paano natin ito gagawin? Number one is a scriptural mandate for discernment. Ang kasulatan mismo para ang gagamitin natin sa pagkilala sa katotohanan. Alam niyo, ang bawat Kristiyano ay ini-expect na magkaroon ng aktibong pagsusuri sa mga aral, sa mga teachings, at hindi lang yon, maging dun sa teacher mismo. Sa aral at dun sa nagtuturo. Hindi pwedeng yung aral lang. Dapat yun ay parehong ini-examine. So, ito yung dapat inaasahan sa atin. Ang mga tao ng Diyos ay dapat maging discerning upang i-test kung align ba sa scripture yung tinuturo niya at kung yung tinuturo niya ba ay nakikita rin sa klase ng pamumuhay nung nagtuturo. Hindi pwedeng teachings lang. Dapat parehong konektado yan sa kanya. So, scripture never encourages blind acceptance of anyone, not even the apostles. Alam nyo, sa Bible, kahit silang mga apostol ay sinuri din. Remember, yung mga taga-Bereans. Si Apostol Paul ay nangangaral, ang ginagawa naman nila ay sinusuri nila yung pinapangaral ni Apostol Pablo. Hindi lang doctrines ang napatingnan, pati moral character ng leaders. Importante ito na dapat ay parehong sinusuri. Ang false teachings ay kadalasan nagmumula sa compromise character o compromise theology. Kaya napapansin niyo yung mga kulto ngayon na nababalita sa telebisyon. Marami silang mga problema when it comes to immoral behavior. May problema sila sa klase o paraan ng pamumuhay nila. So kaya hindi lang turo ang importante rito, importante rin yung buhay nila. Kung paano sila namumuhay. May mga religious figures or leaders na nakulong na dahil sa iba't ibang klase ng kaso na isinampa sa kanila dahil nun sa mga ginagawa nilang katiwalian na hindi naman dapat ginagawa ng isang mangangaral ng salita ng Diyos. So, mahalaga ito pareho. So, to test the spirit is permanent command, not optional, not cultural. Ito ay palaging present sa isang iglesia. Present sa isang mananampalataya. Hindi lang ito cultural preference o optional practices. Ito ay constant command para sa bawat mananampalataya sa lahat ng panahon. Panahon natin sa ngayon at sa mga susunod pang panahon. Ayan, ang Biblia mismo ang magiging standard natin pagdating sa pagsusuri ng mga nangangaral at maging kanilang mga itinuturo. Number 2 is yung historical guidance from Reformed confessions. Mahalaga ito bilang mga mananampalataya, bilang mga Reformed Baptist na nag-aangkin na tayo ay nag-hold sa isang confession. Ang mga Reformed tradition ay nagbibigay nag-offer sila ng warnings and clarity against false gospel. Mula sa Belgic Confession of Faith, Westminster 1689 Baptist Confession, even the creeds o yung mga confessions na sa kasaysayan, makikita natin dito yung importansya ng pagbabakod nila doon sa ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. And take note, ang creeds and yung confessions, hindi sila kapantay at higit sa Biblia. Hindi sila mas mataas sa gospel, hindi sila kapantay ng Biblia. Sila ay bakod, ginawa silang bakod para maingatan yung purity ng gospel. At bawat creeds and confessions ay may kanya-kanyang konteksto kung bakit sila ginawa, kung bakit sila nandoon. Hindi lang sila basta nag-trip na, oy, gumawa tayo ng confessions. Hindi. Meron silang mga ina-address sa mga panahon nila. At ito ay mga malaking tulong sa atin bilang modern Christians na tayo ay bumalik doon sa mga creeds and confessions na ginamit nila upang maging bakod ng mga Kristiyano sa panahon natin sa ngayon. Number 1 is the Belgic Confession of Faith. So, ang sinasabi ng Belgic Confession of Faith, ang true church ay hindi basta visible structure lang, kundi defined by faithful preaching of the gospel
at ang practice ng discipline sa mga members. Yan yung binibigyang diin ng Belgic Confession of Faith. Pangalawa ay Westminster Confession. Nagbibigay sila ng babala patungkol sa mga pagdadagdag sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Ina-address nila na sapat ang ginawa ni Jesus. Hindi dapat siyang dagdagan. Walang dapat idagdag sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. So, any addition to Christ's finished work ay deviation sa gospel. So, yung confessions emphasize Christ-centered salvation, hindi human effort or rituals. Yan yung binibigyan din dito ng Westminster. At yung 1689 London Baptist Confession of Faith na pinangahawakan natin bilang iglesia, makikita natin dito ang pagbibigay din sa faith alone, scripture alone, ang pundasyon ng pagkilala sa isang iglesia at ang tapat na pangangaral of observance sa mga ordinance. So yung mga confessions na ito ay tumulong upang makita bakura ng iglesia laban sa mga maling aral na gustong pumasok sa mga Kristiyano sa panahon nila. At sa panahon natin sa ngayon, ito ay napakagandang bakod, no, na sinamaray siya para meron tayong babalikan din pagdating sa mga doktrina ng Biblia. So, modern spiritual language without confessional grounding becomes a tool for manipulation. Kung ginagamit yung mga spiritual grounding words pero walang doctrinal anchor, madali itong gamitin to manipulate believers. So, kaya mahalaga yung confessions dahil ito ay nagbibigay ng bakod sa ating pananampalataya. So, Reformed confessions remain a bulwark against doctrinal erosion and cultic error. Alam niyo, yung mga historical confessions na ito ay foundation at nagbibigay ng bababala sa mga mapanlinlang na klase ng turo o mga ngaral. So, hindi naman ibig sabihin na kailangan i-memorize natin yung buong confessions agad-agad. May time tayo doon para pag-aralan yan. Ang sinasabi lang natin, they are helpful tools para ingatan yung kadalasayan ng ibang helyo. So, doon sa prescribed order for spiritual discernment, meron akong nilagay dyan na dalawa. Bibilis na lang natin to. Number 1 is yung informal awareness within the congregation. Dapat dito in-encourage yung mga member when it comes to doctrinal dangers. Ibig sabihin, dapat itong pinag-uusapan. Regular classes, Sunday school, at comparison sa scripture ay nagbibigay ng preventive teaching bago pa lumakas yung deception. Maraming mga churches ayaw itong pag-usapan. Maraming mga iglesia ang takot i-touch yung bagay na ito dahil parang hindi interesting na bagay. Pero nangyayari lang ito, nagiging usap-usapan lang siya pag meron ng nabiktima, pag meron ng nadaya, pag meron ng nakuha yung mga kulto na ito sa isang local church. Kaya mahalaga rito na manormalize yung doctrinal discussion dahil ito ay pag-aalaga sa mga miyembro. Hindi ito dapat magdulot ng takot, kundi preparedness. Ito yung sinasabi sa atin nito. Regular classes sa Sunday school on heresies and cults. Mapalad tayo dahil meron tayong mga ganitong klaseng pag-aaral na pwedeng balikan. O hindi naman kaya ay pwedeng pag-usapan sa pwedeng maging fellowship. Yung mga ganitong klaseng discussion. At ini-encourage din yung mga membro na i-compare yung kanilang narinig mismo dun sa scripture. Ayun yung dapat gawin. Encourage critical thinking of scripture evaluation. Importante yon. Hindi ba sa tatanggapin kahit gaano to ka-spiritual ang tunog. Kailangan suriin natin sa pamamagitan ng Biblia. Ano yung point natin? Preventive instruction is better than reactionary rescue. Mas mainam na turuan at i-prepare ang mga miyembro bago pa man ma-expose sa deception. Kaysa mag-rescue tayo na kapag sila ay nakapasok na doon mismo, sila ay nabitag na ng kulto ng Kristyanismo. And number 2 is ang trabaho. Siyempre, pangunahing trabaho ito ng pastor. Collective pastoral guarding of the flock. Ito ang ginagawa ng mga elders ng iglesia. Meron silang sama-samang pagbabantay
sa kawan ng Panginoong Jesucristo. Number one is the elders' responsibility to watch not only dun sa mga wolves, but also dun sa doctrinal drift. No, ang subtle deception dito, kadalasan ay nagsisimula sa maliit na pag-neglect ng truth. Kaya ang alertness dito ng leadership ay crucial. Mahalaga yung parte tungkulin dito ng mga leaders sa iglesia. Elders must watch not just for wolves, but for doctrinal drift. So hindi lang ito physical na kondisyon, kundi doctrinal condition. So false teachings often begins with slight neglect of truth. Sinabi natin to kanina. Alam mo yung minor doctrinal compromises can snowball. Kaya bawat pastor sa iglesia ay nire-required to monitor teaching at moral tone ng ministry. Hindi madali yung trabaho ng opisina ng mga pastor. Hindi lang sila nangangaral, hindi lang sila nag-aalaga, sila rin ay nagbabantay sa kawan ng Panginoong Jesucristo. So shepherd must be alert to public trends and private concerns. So dito, observing trends in community at mga personal struggles ng miyembro ay nagbibigay ng insights sa potential na vulnerabilities sa deception. Kaya yung safety ng flock is tied to the alertness of its shepherds. Nakaugnay ito sa pagiging alerto ng mga pastor o leader ng iglesia. Ang spiritual safety ng congregation ay direct result ng vigilance ng elders at pastoral leadership sa doctrinal integrity. Kaya ang ginagawa ng mga pastor ay hindi lang sila basta nagtataboy ng mga wolves. Sinusuri din nila kung yung tone ng ministry at yung mga ipinapangaral sa pulpito ay nakaugnay pa ba, inline pa ba sa katotohanan na itinuturo ng ibang helyo. At tapusin natin ito sa dalawang gospel convictions na nilagay ko doon sa last natin. So ito yung mga practical applications sa buhay ng mga Kristiyano. Dito natin makikita kung paano i-apply yung biblical truth laban sa mga pseudo-Christian cults at false teachings sa church. Ang focus ay gospel-centered vigilance at faithful living. Number one is pseudo-expose. Ihayag natin yung mga pseudo-Christian cults by shining gospel light, not by shouting louder. Hindi mo kailangang sabihin na pag nabasa ko, talo ka na. Alam nyo, naging pangit ang imahe ng debate sa Pilipinas dahil sa paraan din ng makikipagdebate ng mga grupo ng relihiyon sa Pilipinas. Kaya maraming mga Kristiyano ang allergic sa term na debates kasi mali yung presentation na ginagawa nila. Ang debate para sa kanila ay sa pamamagitan ng pagmaraming boses, malakas na sigaw, yun ang panalo sa argumento. Ganyan yung presentation sa Pilipinas pagdating sa debate. Kaya maraming mga evangelical churches ang allergic when it comes to debate. Kasi mali nga yung presentation ng maraming mga nagdi-debate sa panahon natin sa ngayon. Hindi natin kailangan makipagsigawan pagdating sa pakikipag-argumento. Merong tamang platform kung paano tayo makikipag-argue. May tamang venue sa discussions, may mga table talks, may mga formal debates na tinatawag para sa bagay na ito. Ang kailangan natin dito ay dala natin yung liwanag ng Panginoong Jesucristo. At ano yun? Hindi yung nag-iilaw ka physically, kundi dala mo yung ibanghelyong katotohanan ng Panginoong Jesucristo. Ipinapakita rito na ang scripture at historical church practice na ang gospel kapag malinaw at biblically grounded ay powerful to expose deception. Makapangyarihan ito para ipakita ang mga pandaraya. Number 2 is to equip believers to love sound doctrine, not just defend tradition. Naalala ko lang nung bago akong na-involve sa ganito. Dinidepend ko yung ibang mga bagay rather than sa doctrine. So, baliktad pala. You must love the doctrine. You must love the sound doctrine. You must love the gospel. At pag mahal mo yung ebanghelyo, ipaglalaban mo to. Ito dapat yung puso ng mananampalataya. Hindi mo idinidepend
yung tradition, ang idinidepend mo yung mensahe ng Ebanghelyo na alam mong totoo na ang Panginoong Hesukristo ay ang mismong mensahe ng Ebanghelyo. Hindi sapat na basta i-defend yung tradition or mga past practices. Dapat ang mananampalataya ay aktibong iniibig, niyayakap ang mensahe ng salita ng Diyos. So, ang challenge sa atin dito ay be biblically alert and doctrinally grounded. Do not tolerate another gospel even when it looks kind and sounds Christian. So magkaroon tayo ng pagiging alerto, doctrinally grounded, may pag-aaral tayong gagawin. Huwag nating i-tolerate yung ibang ebanghelyo. Na baga maging ito man ay tunog Christian o tunog biblical, kailangan natin itong suriin sa pamantayan mismo ng mensahe ng Panginoong Hesukristo. Ang ginawa lang natin today ay general approach dito. So, Lord willing, magkaroon tayo ng ibang mga subjects regarding this matter, no? May mga specifics tayong i-address, loobin nawa ng Panginoon. Sige po, if you have any questions, you can ask. Huwag lang mahirap. Ayun. Kasi sinabi natin kanina, yung mga pseudo-Christians ay mga nagpakilalang Kristiyano. They have, meron din silang Bibliyang dala-dala. Yung in-address natin nung mga nakaraang taon ay in-address ko ang local cults, ang Iglesia ni Cristo 1914, ang dating daan ni Mr. Eliseo Soriano, ang Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy, si pa isa? PMCC, I think. Na-address din natin yung PMCC. Sila yung mga in-address natin na major cults kasi sila yung malaki yung influence sa Pilipinas. Sila yung mas marami, sila yung mas kilala, sila yung mas malaging mapapanood mo sa social media na nagbabangayan tungkol sa kami ang totoo. Sila yung ma-influensyang mga leader. Sila yung nag-aangkin na sila yung mga huling sugo sa huling araw at ang pantas sa huling panahon. So sila yung mga laging may titulo. Pansinin niyo sa mga cult leaders, lagi silang merong mga pag-aangkin sa mga sarili nila bilang mga mangangaral. So hindi mawawalang naka-ugnay sa kanila yung titulo. At laging may ganon. Salamat, Pastor Herod. Sige po, you can raise any questions. Magandang tanghali sa lahat. Yung question ko, Brother PJ, with regards to the tendency na maging fault finder ang isang mananampalataya or mabrand siya as modern Pharisee by, yun nga, by engaging sa mga ganitong bagay. Paano natin iingatan yung sarili natin na wag maging ganun yung testimony natin while safetying ourselves din na wag mahulog sa mga false teachings. Kasi alam natin yung tendency talaga natin na yung especially ayaw natin na mangyari na maging tingin sa Christianity is naghahanap ka lang ng error sa ganito or yung focus mo laging error but di mo tignan yung ibang mabubuting bagay na nangyayari. At the same time, nagiging faithful lang naman tayo dun sa pinagkatiwala sa atin na ingatan yung katotohanan. Yun lang, bro. Salamat dun, Deacon. Medyo maraming pwedeng sagutin na angle dun sa question, pero gusto ko magsimula dun sa part ng intention. Pag dating sa pakikipag-usap sa kanila o pakikipag-engage sa kanila, number one is ano yung intention natin, bakit natin sila kakausapin. Number one yung motive. Papasok doon yung motibo. Ano ba yung intention natin pag alam natin na yung kasama natin o kakilala natin ay different yung pinaniniwalaan kaysa sa atin. Number one yung motibo. Pangalawa is yung proper venue ng discussion. So, kino-consider natin yung proper venue ng discussion kasi hindi ito usapin lang ng isang talakayan. Ito ay paaaring consistent na pag-uusap sa isang subject na pwede ninyong mapagkasundo ang
pag-uusapan. So, paano maiiwasan yung modern piracy, yung mga ganyang klaseng attitude? Tandaan natin, ang mensahe ng Ebanghelyo ay hindi lang para doon sa mga nawawala. Ibig doon sa mga nabiktima na ng mga kulto ng Kristyanismo, para sa kanila rin yung Ebanghelyo. Same yung puso natin sa kanila. Ang pagkakaiba lang ay itong mga nabiktima na ng mga kulto ng Kristyanismo ay meron ng malalim na tanim ng doktrina nila, kaya minsan o madalas ay mahirap na silang makausap. So, another angle ay yung point na hindi mo maiiwasan na isipin ng iba na ang magiging tingin nila ay parang away yung argument, lalo na sa social media. So, nagiging parang ang tingin ay pag nakikipag-argue ka, may argument na nababasa ay hindi Kristiyano yung dating. Hindi natin masisisi yun dahil kulang sa pagtuturo, kulang sa aral patungkol sa pakikipag-engage sa ganung mga klase ng usapin. Tito Jacob. Ito ang tanong ko. Sabi rito sa ating sa Baptist London 1689 Baptist Confession affirms faith alone, scripture alone, and the true church by gospel and ordinances. So, noong 1800s ay nagkaroon ng mga modern translation ng Bible, no? Diyan na lumaganap noong 1800s. Ang 1689 ay taon na sinabi nilang scripture alone. So, eto ba, sakop ba nito yung scripture na sinasabi nila ngayong 1800s na? Onward, yung mga modern scripture na sinasabi. Pwede ba natin itong pagtiwalaan? Sakop ba ito ng Baptist Confession? Kasi, after ng 1800s, naglabasan na yung mga New American Standard Version na pinagdebatehan nila dahil malalayo ang mga translation. So, sa palagay mo ba, pwede natin pagkatiwalaan itong mga modern translation? O kung meron man, anong Bible ang pagtitiwalaan natin? Gagamitin natin na sinasabi ng mga reformer na scripture alone. Sige, salamat, Tito Jacob. Medyo broad na. Pero gusto kong simulan dun sa point na ang pagkakaroon ng modern translation ay iba doon sa confessions. Ang ina-address ng mga confessions ay hindi Bible translations, kundi doctrine na may kinalaman sa panahon nila, sa context ng panahon nila. Ibig sabihin, ang ina-address doon ay patungkol sa pagka-Panginoon ng Panginoong Jesucristo, pagka-structure ng church, kaligtasan, pananampalataya kay Kristo lamang. Yan yung mga makikita natin ina-address sa mga confessions. Ngayon, pagdating doon sa Bible translations, yung tanong na maaasahan ba natin yung mga translation, well, it depends. Ang conviction ko dyan kung paano mo titingnan yung translation na ginagamit mo. Kung ang conviction mo ay, ang gamit mo ay King James Version, yung King James Version, ESV translation, nasa sa yung conviction yan. Hindi natin ikinukulong sa isang translation ang Bible dahil hindi naman inutos sa scripture na isa lang ang translation na pangahawakan ng mga mananampalataya. Although, ang King James Version, ang ibang mga translation ay naging helpful sa mga panahon nila, sa context ng panahon nila, para mas maintindihan nila yung proper na understanding ng explanation ng gospel. Sa panahon nila, ang nagkakaroon ng mga debate patungkol sa translation ng Bible ay within the circles of Christians din naman. Pero hindi boundary yon para i-disqualify nila yung isa't isa sa cults. Tandaan natin, ang definition ng cults ay rebranding, repackaging ng Christianity, hindi translation ng Biblia. Pero pag merong isang grupo na in-address ang Biblia na pangalawa o mas mababa doon sa pinangahawakan nilang confessions, I think that is the danger na pwede nating sabihin ma-compromise yung pinangahawakan nilang katuruan. Palo. Sa palagay ko, ibang version din, ibang topic din dapat kung which Bible. Yes. Hindi ngayon. Canon yun, Bible canon. Kaya hindi ko ma-address sa specific eh. Thank you, Don Tito Jacob. Sino po? Next question. Isa na lang. 12:30, ano na eh? 34.
Okay na? Maganda rin yun sa next matalaka yung Bible translations, no? Helpful discussions din siya. At, ano tayo, mas maging malawak yung understanding natin sa mga context ng Bible translations. Wala na po. Okay na. So, pag meron, you can ask me personally. Pag meron kayong mga questions na hindi ma-raise. Manalangin tayo. Lakilang Diyos, maraming salamat sa maigsi na pag-aaral namin. Salamat o Diyos dahil alam namin na sa lahat ng mga bagay na ito ay hindi nakabatay sa ganda ng struktura, hindi sa galing ng pananalita o sa dami ng mga miyembro, kundi sa katotohanan ng ipinapangaral ng pulpito. Dalangin ko o Diyos na bilang mga Kristiyano ay patuloy kaming maging alerto, maging discerning sa mga naririnig naming mga aral, lalo na po sa panahon namin ngayon na open ang social media para kami ay madaya o malinlang ng mga ganitong klase ng katuruan. Dalangin ko rin, O Diyos, na tulungan mo kaming hindi maging mayabang o maging mapagmataas dahil sa mga nalalaman namin, kundi ito ay magtulak sa amin yung mga bagay na natututunan namin upang mas lalong lumalim sa pagkilala sa Panginoong Jesucristo. Bukod doon ay ang kahandaan namin na sumagot, tumugon kung kinakailangan na idepensa ang Ebanghelyo sa tamang paraan ng may pag-ibig at pagkilala sa puso sa Panginoong Jesucristo. Salamat po sa oras ito. Pinagpapasalamat namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.